Perfect. All right. So welcome everyone. Welcome dito sa ating day 3. Sorry, day. Tingnan mo, absent-minded talaga ako ngayon. Nagkamali ako ng send ng link sa inyo. Hopefully, yung iba na makapasok. Day 4 na tayo ngayon. Sorry guys. Tawag dito. Wala akong maayos na tulog. Kaya siguro ganito. Sorry. So, okay. Welcome, Miss Janet, Miss Marcel, Miss Jerica, or Jerica. Miss Rachel, magandang gabi. Alright, sakto naman tayo ngayong gabi. Tawag dito, let's wait for a couple of minutes pa. Baka ligaw yung iba dahil nagkamali ako ng send ng link. Supposed to be this one na ginagamit natin tonight. But, yun nga, sa kasamang palad at ako'y lipat natin dito sa page ni Miss Eileen. So, Sorel nga ba yan? Sorel. Ayan. Okay. There you go. Sige. Just remove this one. Okay. Welcome everyone. So, yan. Medyo yung mga naligaw siguro nakapasok na. Kasi dumami na tayo. Sabi ko nga kanina, ba't wala kayang pumapasok? Kanina ko pa nasend yung link. Yung pala, iba yung link na nasend ko. Anyhow, finally, day 4 na tayo. Pag-usapan naman natin ngayon yung Facebook Ads metrics. No, although there's a tawag dito, previous discussion, hopefully na open niyo na yung inyong dashboard. So you can watch the discussion in advance. But this time, let me just quickly share my screen. If you guys, for those na hindi pa napapanood yung lesson, this time you can ask questions after this one. Okay, so pinatay ko muna yung campaigns na nilaunch natin kagabi. But this time, I'm going to create the what's so-called tracker, no, or identifier, no. Bawat bawat ad campaign level, magkakaiba yan ng ad ID or ng campaign ID tsaka ng ad ID. So in this case, for example, itong CTM sales testing, if we manage to go sa ad level, tapos i-click natin ito. Okay, tatlong layer yan. Campaigns, ad set, and ads. So dito tayo sa ad level, i-click natin itong edit. Okay? And then what we're gonna do is we click this 3 dots. Okay? Itong 3 dots na to, and then copy. Ito nakikita yung string of numbers na 120221, etc. etc. So I think it's a 15 string digit of numbers. So I'm gonna click copy. And then, I'm gonna double click this one, this pencil. Di ba may nakita kayong pencil dyan. And pencil. And then space, dash, and then paste it here. And then publish. Okay. So, if you remember guys kagabi, meron tayong tracker based on the emojis, tama? So ito, may mga emojis tayo dito. Tapos may isang walang emoji. Second layer tracker or identifier. No, itong nilagay ko dito, preferably lahat ng ads ninyo na nagra-run ng messaging campaigns, lalagyan niyo siya ng tracker or ng identifier. Okay, itong string of numbers na to, this is also the same if you are going to track those who have messages your page. So say for example, if you go to Meta Business Suite ni Miss Eileen, then, click mo tong inbox. And all messages, di ba? So makikita natin dito, tingnan natin kung meron siyang natamaan na ito. Itong merong ad
Yan yung ad ID 120213666, 468 yung dulo. Ibig sabihin po nito is galing po ito sa specific ad na ni-run mo. Ibig sabihin, nag-inquire ito si Danica Divina Gracia sa specific ad, no? As a matter of fact, makikita mo yan dito sa baba. Itong same ad ID na to na lumalabas. Ito yung makikita mo. So, it represent a specific ad na kinilik niya doon sa ads manager mo. Nakita niyo dito, Danica's lead stage set to intake. Danica replied to your ad. Okay? If ang gagawin mo is ite-track mo yung activity ni Miss Danica doon sa ads manager. So moving forward, let's say for example, nag-message sa iyo ng tapos bumili sa iyo ng bandang May, let's say May 15. So paano mo siya malalaman kung saan siyang galing ad na nag-click? So it's either you go back here and then before you go back pala doon sa ads manager, kunin mo muna tong ad ID na to. And then you go here sa ads manager mo. And then i-search mo siya dito sa search by name or metrics. Okay? Let's say for example, let's hypothetically say na ang dami mo ng ads na niraran. So, kunyari ganito. Yan. So, let's say, ayan, ang daming ads na tumakbo na. Paano mo ngayon hahanapin yan? Isa-isahin mo ba yan? So, ang pinakamabilis na paraan para mahanap mo kung anong ad yung nag-represent nung sale doon sa specific user na to, all you need to do is to go to the ad level. Again, tatlong layer yan, campaigns, ad set, and ads. Go here, paste the ad ID dito sa search bar, and then i-click mo yung ad IDs. Ayun siya, lalabas siya dito. So, although nakikita nyo na agad-agad kasi nga naman yung ginawa kong ad ID. Pero kung let's just assume na ang dami ng ads na tumatakbo, in order for you to find it quickly, put it here, find this ad, and then madali mo na siyang ma-attribute, okay, itong ad na to ang nagbibigay sa akin ng resulta. Pwede mo na siyang ituro, okay, nagko-convert itong ad na to. So, bakit? Kasi, nag-represent ng kinilik ni Miss Danica Divina Gracia. Now, mapapansin nyo dito, merong mga nag-inquire na walang ad ID. Itong kamukha nito, sent attachment, ganyan lang ganyan. Wala siyang ad ID. So possible dito is iti-treat mo siya as, pwede mo siya kasing i-treat na as organic. Pero as a matter of fact, possible na sa Facebook ads mo. Ibig sabihin, dumaan talaga yung ads mo sa kanila at nag-inquire. And ang nagkataon lang, hindi nila kinilik yung mismong ad, send message button. Anong tawag dito? In-stock nila yung profile ng page mo and then nag-send message. Di ba? Usually, kapag ako, pag nakakakita ako ng ad, in-stock ko muna yung page. Okay, halimbawa, ganyan. So, imbes na, di ba, nakita ko yung ad sa newsfeed ko, kinilik ko yung hindi ko i-click yung send message button. Ang gagawin ko ngayon, pupunta ako ngayon sa page niya kung legit ba, kung ano ba yung syempre, titingnan ko kung ano yung mga nakapost doon. Tsaka pupunta ako dito, usually may send message button dito. So, I would suggest, yung button dito is send message, Miss Eileen, para ano tawag dito? Makapag-send sila ng message. So technically, kapag gano'n ang ginawa ng user, walang ad ID talaga na lalabas kasi nag-ano siya, parang lumabas siya as organic. Pero as a matter of fact, galing siya sa paid ad mo, nagkataon lang na in-stock yung page mo, and then nag-send message siya ng button. ID na i-represent. So, yun lang, medyo mahirap i-track. Okay? There, that's how you track your conversions. Now, asan na yan? Balik ako dito. Asan na siya? Kunyari, asan naman tayo? Sino nga ba yung, ano na yan? May ad ID na yan. Ito, kamukha nito.
So di ano na, kunyari, services mo si Miss Danica, kunyari lang. Then what you're gonna need to do is to anong tawag dito, click the order status. By the way guys, make sure na naka-check itong data sharing. Basahin natin isa-isa. Share business activities for Danica to improve ads. Kapag ito is naka-uncheck, nagsasayang ka ng pera. Okay, ang tawag dito, um, hindi mo binibigyan ng data si Meta pag naka-uncheck ito. Dapat ito naka-check para isi-share mo yung data kay Meta. So, say for example, lead stage. Anong lead stage na ba siya? Qualified na user, qualified na inquiry ba siya? Not qualified, basurang inquiry. Lost, ibig sabihin, sa iyo nag-inquire, sa iba bumili, or sa iba nagpa-reserve, sa iba bumili. Converted, ibig sabihin, naging client mo ba siya? So, pag converted at naging client mo siya, converted. Now, sa order status, pwede mo kasing ilagay dito kapag nagbayad na siya. So, i-click mo yung paid. Okay, yung manner na pag-click mo ng paid, you are sending back the data kay Meta. You are telling Meta that, hey Meta, this person actually bought inside in my page, or naging client ko siya, naging customer ko siya. Kapag hindi mo kasi ginawa yon, hindi alam ni Meta. Okay, nag-usap kayo, naging client mo siya, pero pag hindi mo to in order status, hindi alam ni Meta yon. Wala siyang idea na ito nagkatuluyan kayo usapan, or naging customer mo siya, or naging client mo siya. So, order status, paid kung bayad na. And basically, you can also create order. Dito, pag kinilik mo tong peso sign, create order. And then, let's say for example, nag-deposit na siya ng 50,000. 50,000. And then, lagay mo dito sa description, let's say for example, reservation. Reservation. Yan, kamukha yan. Or complete payment, depende sa'yo kung ano yung ano yan. Tapos, pag kinilik mo yung create order, makikita niyo parang nagkakaroon siya ng online resibo. Okay? And preferably, wag ka magsisend nitong Google Drive. Meta hates it. No, wag ka magsisend ng Google Drive, wag kang magsisend ng YouTube link. Ang gawin mo, it's either better meron kang landing page, okay? And meron namang merong ways on how you can be able to give them a anong tawag dito, a link, no? Pwede yung ano nga ba yung pangalan nun? Kasi free naman yun form, anong tawag dito? Kalimutan ko yung name. Kung wala ka talagang website, pwede mong gamitin yung ano nga ba pangalan nito? Type form, no? Pwedeng type form, jot form. Yun ang gamitin mo. Yan. So, ito, form builder, mga free naman yan So, yun ang gamitin mo. Madali lang naman gawin yan. Anyhow, so, yun ang gagawin mo, mag-create order ka para magkaroon ng data si Meta. Kasi data is your gold mine. No? Kapag hindi mo binabalik yung data kay Meta, sunog ka. Okay, sunog yung budget mo kasi hindi mo siya tinuturuan ng tamang data. Okay? Now, let's move on doon sa metrics. Okay? Unahin ko muna yung website metrics. Kasi itong website metrics, mas madali itong, mas medyo mahaba-haba itong information ng website metrics. Pag kayong, kapag kayong messaging campaign, madali lang naman intindihin yung messaging campaign Ang metrics mo lang nababantayan doon is, lang naman, cost per message. Diba? So, let me just quickly share my screen. Okay. I-arrange natin to in a way na, kunyari, meron tayong website. No? So, customize columns. Tapos, tanggalin natin yung iba dito na hindi naman kailangan. Attribution, less significant edit. Actually, pwede mo naman itong itira. Yung quality ranking, engagement, and conversion. Pero,
let's just remove it for now. And then, tanggalin mo na yung schedule, tanggalin mo na yung ends. Amount spent, i-move mo dun sa dulo. Budget, amount spent. Itong bid strategy ko, di ko naman kailangan to. Results, cost per result, dapat magkatabi yan. Impressions, reach and impressions. Ayan. Tapos, ano susunod? Amount spent, results, cost per result, reach and impressions, link clicks, link clicks, and then CTR or link click-through rate. Meron ditong maraming CTR dito. May CTR all, link click-through rate, CTR, unique CTR, outbound CTR. Pero ang ginagamit ko dito is itong CTR, link click-through rate. Yan yung ginagamit ko. Okay, and then frequency performance, ano pa ba yung susunod? Landing page views, landing page, katabi pa to ng link clicks. Tapos adds to cart, initiate checkout or checkout initiated, tanggalin mo lang yung check na yon. Tapos payment info or adds payment info. And what else? Payment info, purchases, purchases value. Ayan, check mo lang itong mga to. And ROAS. Hopefully hindi ako nagkulang dito. Tingnan natin kung kulang pa ako. So, cost per results, cost per result, reach, impressions, link clicks, landing page, frequency as a card checkout initiated, purchases, and then there you go. Okay, so say for example, meron kang website or meron kang landing page na lang or any website conversion. So let's say for example, let's go for Nike. Okay, kasi meron siyang Nike Philippines. Hopefully meron siyang ad na tumatakbo. Wala. Wala siyang ad na tumatakbo. Eto, meron siyang ad na tumatakbo. So, yun. So, technically, kung meron kang Shopify website, no, makikita mo, pag dumaan sa iyo yung ad or pag dumaan sa audience mo yung ad, it's already considered as reach. Okay, itong column na to. Na-reach mo na yung target audience mo. Okay, at the same time, magkakaroon din siya ng impressions. Okay, counted as reach and impressions. Huwag kayong magtataka kung yung impressions mas madami as compared sa reach. It's the same people na tinamaan ng ads mo. It's just that tinamaan sila ng ads mo more than once. Kaya nga ang ad frequency mo, dapat itong ad frequency na ito magkatabi. So, itong frequency, ilagay mo dito sa ito. Yan. So, yan. So, tinamaan ng ad mo, nagkaroon din siya ng impressions. So, nakita yung ad mo more than once or more than twice. Tapos, makikita mo dito yung ad frequency. Ibig sabihin, kung meron kang nakita dito 1.0 or 2.0 or 4.0 or 4 point something, ibig sabihin, 4 na beses na siya nakita ng mga na-reach mo na tao. Okay? So, that's reach and impressions. Itong link clicks is kapag for example, kinilik nila yung learn more button mo. Halimbawa, o kaya shop now button. Halimbawa, shop now. Ngayon, makakount yun as link clicks. Okay? Itong landing page views naman, the manner na nag-open tong anong tawag dito, itong product page na to, yun yung tinatawag nating landing page views. Okay? Now, itong click-through rate, itong CTR or link click-through rate, ideally, dapat ang percentage mo ng CTR dito is about 1 to 2% para masabi mo na interested yung tao na or yung target audience mo na nag-click doon sa ads mo.
Kapag nakakita ka ng click-through rate na mas mababa, ibig sabihin, kailangan mong improve yung ads mo kasi no one is clicking your link papunta dun sa website or landing page mo. So ideally, dapat 1 to 2% ito or more, no? Mas maganda kung mas mataas, better. Now, nandito na tayo ngayon. Say for example, kinilik ko 'to, itong, product na 'to tapos, nag-select ako kunyari size 11. Tapos yung kinilik kong add to bag or add to cart, na makikita mo na dito para ka lang nagche-checkout sa Lazada and Shopee and then, 'pag kinilik ko yung checkout, magfa-fire na ngayon yung initiate checkout or checkouts initiated, 'no, if you're selling products. Then the manner na nilagay mo yung, payment info mo dito, halimbawa nag-fill up ka ng pangalan mo, kumpletuhin mo 'tong mga 'to, then, let's say pumili ka ng GCash, eto naman yung tinatawag na ads of payment info. 'Pag nag-checkout ka na ngayon, kinumpleto mo yung nag-click ka ng place order, okay, magfa-fire na yung purchases. Magka-count na yun dito sa column na 'to. And then, kung magkano yung value ng binili mo, that's 13,374, yun yung lalabas dito sa purchase conversion value. Okay? And then, ika-calculate na ng Meta yung purchase return on ad spend, yung tinatawag na ROAS o return on ad spend. Okay, ganun lang siya. Ganun mo lang siya susundan kapag may website ka. Now, pagdating po sa messaging campaign, napakasimple lang i-compute. Okay? Ganito lang siya. Itong website or landing page, medyo marami siyang sequence. Yung messaging campaign, very straightforward. Tatlo lang yung metric na babantayan mo. Number of messages, quality of messages, and cost per message. Yun lang. So pag pumunta ka dito sa column na 'to, ang babantayan mo lang dito is cost per result. Ibig sabihin, cost per message. Halimbawa, kung nagme-messaging campaign ka, ayan, per messaging conversation started, cost per message, yun ang babantayan mo. Tapos, the next one is quality of messages. Kumusta ba yung mga kausap mo? Baka naman wala pang bili talaga yun, mga judgment talaga. Tingnan mo. Yun yung titingnan mong kumbaga babantayan mo na na one of the metrics. And titingnan mo din yung number of messages na pumapasok. Say for example, nag-spend ka ng 15,000 pesos, 15,000 pesos for the month of April, kunyari lang, 2025, and then i-divide mo lang yan sa divide mo lang yan sa pumasok na messages. Ilan ba yung pumasok na messages? 350 messages. Kunyari lang. O, di magkano ang CPL mo dyan? Ang CPL mo dito is, or cost per lead mo, 15,000 divided by 350, that's 42.85. Yan, 42.85 CPL or cost per message, cost per lead, pareho lang yan. CPM. Yan, cost per message, cost per lead, however you want me to call it. So, yung tatlo lang na to, very straightforward. Okay? So, ganun mo siya babantayan in terms of your messaging campaign, and itong sa website, make sure lang na nakalagay yung pixel mo dito. So, pag kinilik mo tong extensions, pag kinilik mo tong Meta Pixel Helper, dapat na-install siya ng maayos. Ito yung Pixel ID ni Nike. And makikita mo dito page view. Ayan, landing page view yan. Okay, tingnan na nga natin kung initiate checkout. Kunyari, ito. Ano yung nandito? Ayan view content. Tapos, nag-add to bag tayo. Ano yung lalabas doon? Ayan add to cart. Ayan makikita mo na siya. Tapos, checkout. Checkout. Tingnan natin yung pixel, kung ano lalabas. Hindi pa siya. Ayan
checkout.nike.com. Ayan. Tapos pag nakumpleto mo to, lalabas dito sa purchase ang susunod nun. Okay? Dapat meron kang pixel na nakalagay doon. If you want to learn more about advanced tracking, I'm inviting you guys to join the Digital Scientist course. All right, so for those of you na anong tawag dito, na you want to have an advanced lesson, pwede mong puntahan tong website ko and then you can actually calculate your cost per lead. So pag pumunta ka ng digitalhomey.net, punta ka ng forum, pwede kayong magtanong dito, publish nyo lang yung mga tanong nyo dito, and then type mo lang dito, calculator. Calculator. Okay, and then, ayan, Ultimate Facebook Ads Calculator, click mo tong download, tapos mapupunta ka sa ganitong, anong tawag dito? Sheet. Hindi mo siya, view only ka lang dito, ang gagawin mo dito is i-download mo siya para magkaroon ka ng copy, and then let's say for example hindi nag-auto, kasi may auto-compute to eh. So pag hindi siya nag-auto-compute, ito yung formula sa gilid, no? So pag-usapan natin yan tomorrow. I'll be answering a couple of questions dito sa chat, and okay, so I'll be answering questions. Mary Grace Lim, why does Meta hate YouTube links? Can this be a ground for account suspension? Probably. Okay. So, anong tawag dito? So, unahin ko muna yung why does Meta hate YouTube links? It's because Meta wants to keep the users in Meta app. Ayaw ni Meta na lumalabas yung mga users palabas ng Facebook app. Bakit? Pag lumabas ng Facebook app, saan sila pupunta? Sa YouTube. Competitor halos ni Meta si YouTube. 'Di ba? Hindi siya, sabi mo man na hindi siya direct competitor kasi social media naman si Facebook, tapos si Meta naman is more on kumbaga long form videos. But napansin ko it's either yung number of reach ko nababawasan or nagkakaroon ako ng nararamdaman ko yung number of reach ng organic post ko nag-shrink. Okay? And nararamdaman, may times doon na community guidelines ako. There was a time na na-unpublish yung page ko kasi puro YouTube link yung yung na binibigay ko doon sa Messenger. Sa Messenger, yung usapan. Na-unpublish yung page ko kasi keme-keme na I'm not following the community guidelines daw. Yun. Kaya hindi na ako ang ginawa ko na ngayon para Miss Mary Grace, para happy si Meta, kung meron man akong video na is ibabato doon sa user na yon, galing din kay Meta. I'll teach you how. Ganito mo siya gagawin. So for example, meron kang gustong i-send na video, pero ayaw mong palabasin ayaw mong dalhin sa YouTube. So, pumunta ka sa page mo, tapos hopefully may videos ka dito, Miss Eileen. Ito, click mo yung videos. Ito, kamukha nito. So, kunin mo tong link nito. So, kunyari, expand mo. Ay, teka. Kunyari, ayan o. Ayan o. So, pwede mo i-click tong pwede mo itong i-click na yung continue watching while you browse Facebook. Click mo to. Tapos, i-click mo tong 3 dots. Tapos, copy link. Tapos, yun yung i-send mo dun sa Messenger. Okay, halimbawa, meron kang, anong tawag dito, mga steps na gusto mong parang tutorial or any
Ano 'to, sabihin how to open the dashboard, kamukha nun. Okay. Ang ginawa ko nga dun sa ano ko, kamukha nito yung, 'di ba tinuruan ko kayo kung paano buksan yung dashboard niyo? Eto dashboard. YouTube 'to, eh. Kapag pinanood mo 'to, Hello, naka welcome to the nakapasok sa YouTube yung ano ko, yung, video. Pero para hindi ako ma-flag ni Meta, ang ginawa ko nilagay ko sa website ko, kinuha ko lang yung link, tapos eto yung sinend ko, yung link sa website, hindi hindi direct dun sa YouTube. Okay. So, puwedeng gano'n yung gawin mo kung may website ka. Kung wala kang website, ganito yung gawin mo. So, expand mo lang 'to, kunin mo 'tong three dots, copy link, tapos yun ang send mo. Wag mong dalhin sa ano, sa Google Drive or wag mong dalhin sa YouTube. Okay. Ah, parang inedit mo yung ano, can be disregarded for suspension. My marketplace got suspended. Probably hindi ayaw niya ng mga link. Will my suspension ever be lifted or should I just permanently delete my account or restore my marketplace? Kapag permanently disabled na or suspended na yan, Miss Mary Grace, wala ka na magagawa do'n. Okay, you just need to create a new one. Pero kung hindi pa naman permanently disabled or suspended, you can just submit for another review. Bakit walang data sharing option sa akin? Why is that? You can share your screen, Sir Warren, and let's see bakit walang data sharing option? Sige nga. Yan, in-ask to unmute kita. Puwede ka i-unmute mo yung sarili mo. Wait, naka ano ako sa iPad. Nasa iPad. Pwede Mag-ano bang ka i-ano ko yung video? O yung iPad na camera? mahihirapan ka sa iPad, dapat naka-PC ka or laptop. Most probably baka hindi talaga lumalabas yung, data sharing option kasi naka-iPad ka. Dapat naka-PC or laptop ka. Teka lang, wait, Sige lang. So, balikan kita, pero diyan ka lang, sagutin ko lang 'tong mga nandito. Sige. That will work din po kahit yung landing page ko, yung link ng product sa Shopee. Okay, problema yan, Sir Christopher 'no? Yung ito yung problema ko sa Shopee and Lazada. Kasi kapag, sinend mo din directly yung traffic sa Shopee and Lazada, wala kang data nung users. Meaning, ah, hindi ka makapag-install ng pixel, hindi mo makukuha yung kumbaga wala kang data nung user. So, preferably ang ginagawa ko diyan kung ise-send ko lang din naman sa Lazada and Shopee, ang ginagawa ko, papupuntahin ko na muna sa messages. Okay, hindi ko siya dine-direct na link papunta dun sa Lazada. Papupuntahin ko na sa messages, mag-uusap muna kami, and then preferably kukunin ko yung, mobile number niya or yung email address niya para may data ako. And then tsaka ko siya ise-send sa Shopee or Lazada. Okay. Gano'n gano'n po siya. Mako-compute ko yung purchases na ginawa sa Shopee. Yes, ang puwede mo magandang gawin mo diyan, Sir Christopher, is i-total mo yung total ad spend mo for the month of April kunyari, and then bilangin mo yung total purchases mo sa Lazada. Ima-manual mo nga lang, 'di ba? Gano'n gano'n yung gagawin mo. Kaya lang hindi mo matuturuan si Meta kung sino-sino yung mga umorder dito unless otherwise gawan mo siya ng, yung tinuro ko sa inyo kanina. Metapixel is applicable for website only. Yes, website and landing page. Karsten, product ko kasi is food. Di ko ginagawa yung create order although start ko na siya gawin. Yung mga previous na GCash payment sa akin ng mga customers considered ba data kay Meta, yung nakatanggap siya ng payments from buyers. Yes, kung ito yung ginawa mo, Karsten. Kung ito yung ginawa mo, asan na yan? Kung ganito yung ginawa mo, kasi may option doon to send GCash, eh, 'di ba? Pagpunta mo sa inbox, ayan 'no, meron niyang, nasaan yun?
Meron kanina yun, ba't nawala? Ayun, oh, add GCash, 'yan. Kung ito yung ginagawa mo, Sir ano, ang pangalan nun, si Karsten, kung itong ginagawa mo, ito yung sinasabi mo, yes, mata-track 'yan. Pero mas better kung gawan mo siya ng create order. Okay? 'Yan, okey na si Sir Warren. Sige, Sir Warren, go ahead. Pahingi ako ng ano, click mo yung mark as lead. Ayun, oh, sa gilid. Akin na, pahingi ako ng remote control. Ayan, click mo yung mark as lead, 'yan. Sige, click mo. 'Yan. Tapos, pahingi ako ng remote control access. Approve mo lang, ayan. Oo nga 'no, ba't wala? Ba't wala? That's weird. Ah, teka, hanap tayo ng ibang ano, tao. Baka naka-ano yung ano niya, naka sa ngayon lang ako nakakita ng ganito, wala siyang data sharing. Mark as lead, order status, yung ano, reach out ka sa support ni Meta, Sir Warren. Ngayon ko lang ako nakakita ng ganito. Eto, sa help, ah 'yan, go to business manager or meron kang minsan ano, minsan merong nag-e-email sa'yo na Meta support, eh. Ah, Hindi ko sure kung bakit siya ganito. Supposedly dapat meron yun dito. No public information available. Oo, hindi ko sure kung bakit siya ganyan. Reach out ka sa support ni Meta, okey? Next. Sorry Sir Warren 'no, hindi ko ma-solve yung problema na 'yan. First time ko makita na ganyan. Um Saan na ako? How much is your service, DFY? Ay, oo nga. Diyos ko. Mamiliin pa, patawarin mo ako, oo. At ako'y kanina pa ako wala sa katinoan at, ah, wala pa ako masyadong tulog. Anyhow, sige, sorry, I'll keep that in mind tonight. Okay, yeah, I'll get back to you. Okay. And by the way, tomorrow pala, may available time ako for ano, discovery call. So puwede kitang i-ano, i-book ng call. Sige, message ako sa'yo. Miss Junel, Sir, Junel, ano mas effective kung example Florida yung target state o ise-set lang sa Florida yung specific pa yung cities? Um, Example, yung target state ise-set lang sa Florida or specific pa yung mga cities. If Florida mo na lang, kasi the more na nagsi-shrink yung geo-targeting mo, the more naliliit yung audience size mo. Especially kung Florida na yan tapos lalagyan mo pa ng interest or demographics targeting, liliit na masyado. So ang ginagawa ko diyan 'pag, specific state lang, yun bino-broad open audience ko na lang, wala na akong interest or demographics targeting. Okey lang po ba na na-sign up form using Bitly link? Yes, okey lang din naman. Form is created sa Google. Ano ko lang 'to, gamitin mo na yung ano, yung, type form, 'wag na lang yung Google Drive. 'Wag yung Google Drive tsaka 'wag yung YouTube. So, send mo na lang sa ano, sa form. Puwede ka na mag-create ng form, yung mga tinepe yung ano dun, type form, 1, 2, 3 form.
Kung wala ka talagang website, pwede naman yan. Okay? So, Rawi, pwede mag-post ng copy link from YouTube or dapat sa website lang or sa Messenger? Pwede mag-post ng copy link from YouTube or dapat sa website lang or via Facebook page to Kung sa page, yung page mo yung ginagamit sa pagre-reply ng link via YouTube link, I prefer ano na lang ano mo na lang i-host mo sa Facebook page mo mismo tapos yun yung i-send mo sa client yung URL link ng ah, naka-host doon sa ano sa Facebook page mo na video. Curious lang if I have an international client Facebook ad services, need ba gumamit ng VPN when running ads? No. You don't need Miss Chris ng VPN kasi kung ginawa mo ng tama yung tinuro ko nung day one, you don't need a VPN even if you're in the Philippines. Kasi ang nangyari po doon, Miss Chris, is you acted as an agency or a media buyer in behalf of your client, even if your client is in the US or any part of any part of the globe. You don't need it. The only thing na gagamit ka ng VPN is meron akong client kasi before na nasa US, talagang hindi siya techie, hindi siya, alam mo yun, medyo may edad na kasi eh. Sa sobrang ano niya, yung parang, ikaw na nga gumawa. Ayoko ng mga ganito kasi naiirita ako, sabi niya gano'n. Ito yung password ko, ito yung email address ko, ito yung password. Binigay sa akin yung password, pati email address. Which is, I'm a bit hesitant, pero wala akong magawa kasi hindi kami mag-move forward kung hindi ko gagawin yun. So what I did was, gumamit ako ng VPN as if I'm in the US, tapos ginawa ko siya ng business portfolio. Yun lang yung pagkakataon na pwede ako mag-VPN. Pero kung i-add mo yung sarili mo doon sa business portfolio niya, no need ng VPN. Anong difference ng engagement campaign sa messaging campaign? Well, pareho naman silang messaging campaign. Sorry, messaging campaign naman talaga ang engagement. Okay, engagement campaign ang default niyan is messaging campaign. Pero sa under engagement campaign, pwede kang mag-optimize ng video views. Papakita ko sa iyo, Mr. Ernie. Ganito yan eh. Even if engagement campaign yung sinelect mo, pwede ka mag-optimize with a different optimization. So pag-click mo ng create, engagement, okay, click mo yung continue, manual engagement, continue. Ang default kasi niyan, messages, parang boost post na rin to. Actually, boost post to, parang boost post na rin kasi to. Ayun, maximize number of conversation sa performance goal. Okay, pero the same thing with engagement campaign. You can also click the drop-down menu and go for nawala yung video views dito. Totoo ba? May video views to dati. Tingnan mo nga, ang dami ng ano ni Meta. Ang dami ng updates ni Meta ang ginagawa. Kasi pag kinilik mo tong drop down na to, lalabas dito video views eh. Video through plays, pwede yun eh. So tinanggal na nila pala, no? Dalawa na lang. Maximize number of conversation, maximize number of link clicks. Tingnan ko nga yung ad account ko kung merong ano. Baka yung kay Sir, kay Miss ano lang, kay Miss Kilin lang. Teka lang ha. Wala na yung video views. Well, ganun talaga. Laging may bagong update. So, engagement. Or may mga ad account na ni-remove na. Wait lang i-verify ko lang sa ad account ko kung mayroong video views. Oo nga, wala na.
Tinanggal na nila. Pati yung ano, yung page likes. Kasi pag inano mo 'to, pag kinilik mo yung drop down, pag kinilik mo yung drop down may page likes 'to, eh, gano'n. Saan napunta yung page likes na yun? Traffic? Actual 'to, actual ngayon ko lang napansin wala na siya. Conversations din 'to, eh, oh. Nasaan yung page likes? Ito, oh, engagement, good for Messenger, Instagram, and WhatsApp, video views, post engagement, conversions, and calls. Wala na yung page likes. Sorry, nakababad ako dito na ano ko, eh, na-weirduhan ako bago na naman yung ano niya, conversations na lang, yung performance goals, number of link clicks. Yun, so wala na talaga. Confirm, nagbago na yung CBO, sorry, wala ng I thought wala ng ABO pero magkakaroon ka pala ng ABO setup kapag ka nag-duplicate ka ng ad set. So, wala na tayong magagawa sa page likes. Hindi ka na makapagpaparami. I'll just have to confirm this one kasi first time ko ulit na nakita 'to. Okay? Ah, is Instagram ad strategy different pa rin po sa Meta rin naman siya ginagawa? If yes, how is it different? Pareho lang naman, sa ads manager mo lang naman siya gagawin, Miss Eileen. You can select a different, you can select a ad placement. Kung purely Instagram lang yung gagawin mo, pagdating mo dito sa ano sa ad set level, switch to original audience options, use original audience. Tapos, sorry, ito, sa placement pala, sorry, edit. Tapos, click mo tong manual placements. Tapos, kunyari, kung gusto mo Instagram lang, o di uncheck mo yung Facebook. Tapos, kung ayaw mong lumabas sa Messenger, tanggalin mo yung Messenger. Ayaw mong lumabas sa results, search results, tanggalin mo yan. So, lalabas lang siya sa newsfeed. Yan. Tanggalin mo 'tong mga 'to, yan. Yan, Instagram feed lang. So, pwede naman yan. Okay, when I was boosting ads back then around 27, ang lakas talaga ng IG, talaga sa USA ng IG. Yung IG audience kasi, yung Instagram audience, they are more, paano ko masasabi, static type of audience. They are kind of, kung meron kang luxury items na binebenta, bags, relo, jewelries, focus ka sa IG. Kasi nandoon yung mga taong, well, gusto nila, maganda sila, ano, ma, glamorous yung mga masyado tao doon sa IG, eh. So, yun, kumbaga, ganun ko siya i-explain. Okay, kanina po nag-try ako mag-up ng ad doon po sa pinaka-ad set, may privacy policy na nakapula doon. Na-accept ko naman pero may space para sa webpage. Di ko na po alam. Kung wala ka nung day 3, Deng, kunin mo lang yung Facebook URL mo. Kasi since wala ka pa namang website, kunin mo lang yung Facebook URL mo, yun ang ilagay mo doon. Pwede yan. Junel, is this good? Below average yung ano mo, okay naman. Below average yung quality ranking ng isang ad, pero goods naman. Above average naman lahat, halos. So, isang ad lang yung ano, yung hindi masyadong quality. Pero so far so good yan.
FJ, pag bagong gawa ng FB page and wala pang likes and followers, pwede po mag-run ng ad ng campaign? Yes. Anong best strategy para magparami na agad ng likes? O yan. Miss FJ, kakaano lang natin. Wala ng page likes eh. Hindi ko na makita yung option to grow your Facebook page eh. So wala, mapapwersa ka talaga. And kasi wala namang gumagamit na halos ng page likes eh. Lumang ano na yun, lumang strategy na yun, papaparami ng page likes. Even if you only have, meron ako isang page na 16 lang yung page likes. Promise, 16 lang yung page likes, pero bumibenta. Okay? Hindi mo na siya dapat pagtuunan ng pansin how to grow your Facebook page likes. Pag tinignan ko yung Facebook page followers ko, 21,000 lang. Pero hindi ako concerned about the followers. I'm concerned about the conversions. So focus your time and energy on how to convert people because page likes and followers will grow naturally. Okay? I mean, it's just a waste of time and money to grow your Facebook page likes. Bibilihin mo yung page likes mo just to prove that you have a lot of followers. It's not gonna it's bago na ngayon. Wag mo na siyang wag mo na siyang pagtuunan ng pansin. It will grow naturally. Promise. Okay, Miss FJ. Pagpili ng performance goal for messaging campaign, kailan ba pipiliin ang maximize number of purchases through messaging or yung maximize number of conversation dapat? I would suggest if you are selling Giancarlo a product, go for maximize number of purchases through messaging. So if you have a product, but if you are selling a services or a service, go for maximize number of messages. Okay, if you're in the e-commerce space, go for the number of purchases. Messaging number, maximize number of purchases through messaging. Okay, kasi kahit wala kang website, pwede yan. Pwede din kaya sa IG mga high-end properties, yes. Michelin. Especially kung high-end talaga. Mga talagang pang ano siya, hindi siya pang normal na tao, yung mga alien na. I'm just kidding. So, ano pong best na basihan para malaman if effective yung ad na nag-generate ng magandang result at ano naman ang basihan hindi quality? Kailan po mag-turn off ng ad? Okay, magta-turn off ka ng ad if hindi pasok sa ideal cost per result mo. Okay? 'Di ba? Tinuro ko kanina, if you're doing the messaging campaign, number of messages, quality of messages, cost per message. Yung tatlo lang na 'yon. Ilan yung pumasok, gaano ka quality yung pumapasok na message, magkano yung cost mo per message. Yun lang tatlo na 'yon. Ngayon, pag nakita mo na puro basura yung pumapasok, so na-identify mo na hindi quality yung pumapasok na messages sa iyong campaigns. So, pag quality, then you can continue even if the cost per message is a bit high. So, kailangan ma-determine mo yung ideal cost mo. So, that would be on day 5 natin. Net, pag page boosting, nakikita namin as sponsored. Pag FB ads, same din may sponsored. Yes, parehong sponsored lang yan. When you boost a post, it's the same as engagement campaign. Kasi default niya is engagement. Pansin ko kasi mas effective yung FB ads compared to page boosting. Well, hindi in some cases, pero minsan yung sabi ng iba, mas okay daw yung boost post. Well, okay sa kanila. Pero minsan sabi naman ng iba, okay yung FB ads manager talaga sa kanila. So, you test and verify. Ganun lang naman siya. Pag-create ng website ba is important too, hindi siya kasama sa training mo, coach? Nasa advanced lessons na po siya, Miss Net, no? Kasama siya pero nasa advanced lesson. If you want, you can Better po kaya gumamit ng chatbot on answering messages? Yes, okay lang 'yan. Actually, ang kagandahan naman sa chatbot, it increases your page response kasi merong merong
merong grade din yan si Meta kung gaano ka kabilis mag-respond doon sa messages. And it will boost your number, kung may auto-reply ka sa comment section, mas maganda rin yun kasi dumadagdag yung number of comments, it will lower down your CPM kapag marami nagko-comment dun sa ad mo. So, okay yung chatbot. How much po ang average payment for FB strategist from junior to mid-level experience para po may idea lang? Ako, in my own opinion lang to, hindi ito, probably there are some people that will make kontra. Pwede nila akong kontrahin, okay lang, walang kaso yon. Kung aspiring media buyer ka and then you want to go to this route wherein you are, nasa corporate ka, gusto mo mag-transition from corporate to becoming a media buyer, preferably, dapat yung kinikita mo sa corporate, yun din ang charge mo as a media buyer. If you are earning 15,000, 20,000, or 25,000 sa corporate, yun din ang i-charge mo dapat. Okay, para mas mabilis ka mag-transition from corporate to becoming a media buyer. Now, pag intermediate ka na, you can charge as much as 50, 60K per month. Pag advanced, you can charge as much as 80 to 100K pataas. Depende kasi merong minsan nagcha-charge ako ng mababa. Pero I make sure na I get a percentage of a commission nung sales. Let's say for example, I just charge 35K, 40K, depende dun sa complexity ng business. Yun, I could charge less and then I would be I make sure na meron akong commission dun sa sales na na-generate. So pwede mong gawin yun. So option A, fixed rate. Option B, fixed rate plus commission. Option C, commission-based purely. So yun. Why does Facebook have the option for boost posts when mas okay ang ads manager? Okay, good question is ni Rafael Alba. Bakit merong boost post at meron namang ads manager? This is the boost post button is the easiest way to lure people who are newbie sa advertising. Kasi ang daling gawin eh. Pag nasa phone ka, i-click mo lang yung boost post tapos okay. Location, magkano yung budget, publish mo na, nasa phone lang. Okay? Kumbaga, ayan yung way of teaching people how to run ads in a much kumbaga, less friction, kumbaga. Yun yung strategy ni Meta na okay, may ganito palang si Meta. Meron palang function na ganito. So ikaw, kung newbie advertiser ka, yun talaga yung pipindutin mo kasi automatically engagement yun. Diba? Nung dati, question ko din yan eh. Sabi ko, bakit may boost post tapos may ads manager? Sabi ko, pagkakaiba nun. Nung na-realize ko, it's the strategy ni Meta to persuade people to advertise. Kaya ganun siya. Exactly, si Chris. Instant money for Meta. Tama ka doon. If this makes sense, sa messaging po, asan po pwedeng i-edit yung mga auto replies? Dito lang siya, pupunta ka lang dito. PC kasi yung nakalagay eh. Wala kang pangalan. Pero anyway, punta ka lang dito sa Meta Business Suite mo. Okay, pag nasa Meta Business Suite ka, i-click mo tong settings. Yan, settings. Tapos, mapupunta ka dito sa ay, mali. Sorry. Saan nga ba yan? Ito pala, automations. Mali ako. Automations. And there you go. So, pwede ka na mag-edit ng auto-reply. Yan, pwede mo nang edit ito. Pwede mo nang i-click yung frequently asked questions. Pag away messages ka, pwede mo. Tapos, pwede ka rin mag-create ng
ng sarili mong automation. Yan, meron ng mga template dito eh. Alright. So, maraming salamat guys for joining. Okay, medyo mabilis lang yung lesson natin tonight. More on question and answer lang tayo. Nawiwirduhan naman daw ako doon kay Sir Warren na bakit nakita ka dito sa Zoom eh. Wala siyang data sharing. Ba't siya ganun? Anyhow, I'll research on that one. And yeah, I'll see you tomorrow, 7:30 p.m. Let's discuss Facebook Ads Calculator as our final day on this challenge. Thank you so much, guys, and I'll see you tomorrow again. And I'll be uploading the video and just give me 30 minutes para may upload ko sa dashboard niyo. Thank you so much and have a good night. Bye-bye.